So, obsessed kayo. Obsessed ako kung Ngayon ho, dahil sa nangyayaring gera dyan sa Middle East at talagang sumipa ang halaga ng petrolyo. Sa palagay nyo ho ba kung yung mga nakorap na pera na yan, naitipid natin, meron sanang pangtulong? sana hindi ganyan kalaki siguro ang epekto. Oo. Maaring maapektuhan tayo. Ngunit kung walang nangyaring ganito, nakahanda sana tayo. Hindi sana ganyang kahapdi ang maaaring ihampas sa atin ng problema ang kinakaharap natin. Ngayon, parang hubad ang tao sa nakaambang mga panganib. Hindi lang pang-ekonomiya ito Sa lahat ng bahagi ng ating national life, tatamaan tayo rito. Yeah. Transportation, agriculture, manufacturing, industries, lahat Lalong-lalo na yung mahihirap. Sana hindi nangyari ito. Merong tayong kahandaan sana. May sapat tayo sanang pananggalang. Bagsak ang ating ekonomiya. Tsaka darating ang ganitong klaseng problema. Ito yung aking inaalala. Pagkatapos, maghahalok-kip-kip pa ng mga kamay. I-delay, foot dragging. Yeah. Bakit? Sinong kinatatakutan mo? Sino sinasalag mo? Saan mo gustong dalhin ang pag-uusap na to? Nahalata ng tao ito. Hindi ako name-personal. Ngunit palagi akong magpapaalala kahit sino man ang tamaan. Sapagkat ang akin tinutukoy palagi yung direksyon papunta sa ikahanap ng lahat ng may kasalanan sa nangyaring ito. Obsessed ako hindi dahil sa kanyang katauhan. Obsessed ako doon sa ikagaganap sa tungkulin na hinahanap sa kanya ng mamamayan. Talagang ako'y magbabantay pagka doon. Nakasalalay dyan kung paano natin ibabawi ang nangyari sa ating mga mamamayan. Yung pagkakalimas ng ating kabangbayan. Yun ang binabantayan ko. Obsessed ako kung ang pag-uusapan ay yung pagganap ng dapat na gawin niya alang-alang sa bayan at sa mamamayan. Tama naman yun para sa interes ng Pilipino. Bilang Panghuli, mensahe nyo ho sa mga kababayan natin na patuloy na sumusuporta, naniniwala ho sa inyo. Ano ang masasabi nyo doon sa mga supporter ninyo? Ang importante ay magawa natin ang lahat ng ito. Ano man ang ibato nila sa atin. Kung halimbawa nagagalit sila sa ginagawa kong yan, wala akong magagawa. Ayun ang tungkulin pong ibinigay nyo sa akin. Kaya po ako nandito. Kaya ako po nagpapaalala sa inyo, huwag na ninyong intindihin kung anong binabato sa akin. Ang intindihin po ninyo ay ang inyong kapakanan na kailangan po nating ilaban sa lahat ng pagkakataon at kahit saan tayo makarating. Maraming salamat, Senator Marcoleta.